nanginginig ako. As in, nanginginig ako, nagsishake ako. Alam niyo ba kung saan ako naninervous ngayon? Sa bayad. Ang mahal-mahal kasi kagad. What can you say about my driving that you saw me today? Unset. Oh, that is unset. Palagi talaga nakadakad kami. Tumawag ng pulis kasi po para malaman kung sino ang nakasira. Hi ka guys! Welcome back to another vlog! Yet somewhere, Oliver Cagas Gimmicker. Ngayon po, nagluluto tayo ng chicken soup or tinulang manok pero walang malunggay, walang zithronin grass or yung tanglad. But it's okay because we have here mga ano ni mama, alternative. So meron tayo ditong baby spinach. I like it. Meron tayo ditong pak choy. Meron tayo ditong, ano tawag nito? Chinakul. And dahon ng sibuyas. So, ang chicken manok, ay nilagay ko na po doon para maano siya, ma-golden brown. So, para kukunin na po natin siya. Ang sarap nito guys pa. Sarap nito sabaw, di ba? Sabaw na karning baboy. So, sabi niyo ba, oy, anong kaning baboy, Oliver? Karning baboy, dong. So, ito, masarap. Masarap din to. So, hindi ko kasi sa maubos ang ilagay dyan guys. So, ang ginagawa ko, yung maiwan nito, binuboiled ko na lang sa tubig. Then, kinakain ko. Lagyan ko lang konti ng konti na salt to taste. Then, yun na. So, ngayon, alam nyo, galing ako sa aking Fahrschule or yung driving lesson ko today. Kaya kakauwi ko lang po. Sinundo ako ni Dad Uwe kanina doon kung saan ako. At alam niya kung anong oras ako matatapos. Kasi po, ang aking driving lesson kasi is 90 minutes lang. So, alam na niya, yung tinawagan ko siya, on the way na siya. Malapit na siya doon sa school ko. Kasi alam na niya na, ayun yung time na kinukuha ako. Kasi 90 minutes lang naman. So, and after niya akong kinuha guys, diretso kami sa Lidl. Bumili kami ng ito. Sabi ko, pumunta tayo sa Lidl, gutom na ako. Gusto kong kumain ng masarap, masustansya. Kaya yun, sinamahan niya ako. But before that, pumunta muna kami doon sa, meron kasi ditong, sa Badla Aspe ba, merong, wait lang. Halika, sabayan niyo ako. Kasi gusto niyo bang makita ang ginagawa ko? Sabayan niyo nang ako. Ay. Lagyan natin siya ng water. Bango. Super bango ka, guys. Kasi po nilagay ko siya to ng luya. Ginisa ko ang luya dito, yung onions, garlic. Grabe. Ngayon, lagyan na po natin siya ng tubig para pangpakulo sa mainit na pangungusap. Ay, ano pangungusap? Sinasabayan niyo ako? Sabi ko talaga sa inyo, ha? Sinasabayan niyo ako ba? Katay ng fresh water. At nagsaing na din po ako ngayon guys para tuloy-tuloy ang ating pagkain maya. So, lagyan pa natin ng konting tubig pa. Tama na yan. Ano pa mga ingredients yan to taste? Basta mag-boil na siya. Hindi pa siya nag-boil. Ang nag-boil pa lang ay yung puso ko. May kwento ko sa inyo kagad. Kasi diba nag-drive ako kanina, no? Alam nyo ba, nag-drive ako kanina dito ako sa Badla Aspe? Dito sa city namin. Kaya alam ko na pasikot-sikot dito. Alam ko na kung ano-ano. Mabuti na lang yung exam ko dito din gagawin sa city namin. So at least, alam ko ba na saan, alam mo yung mga shield, kung saan mag-stop. Alam mo yun? So alam ko, sabi ko, hey, thank you Lord. Kasi dito lang sa Badla Aspe, at least alam ko ba. Kasi nung sa old school kasi, mag-exam ako hindi dito sa Badla Aspe, sa ibang barangay, sa ibang baryo ba. So, hindi ko alam, hindi ko gamay doon ang mga city-city. So,
So, di ba? So, kanina, nag-drive ako papunta doon sa school hanggang dito na sa Balaspe, dito sa Lidl. Oo. Wala, chill lang kagis ba? Sabi ko, bahaloy. Normally kasi kapag mag-drive ako ng motor, nung sa old school ko, di ba? Nanginginig ako. As in, nanginginig ako, nagsishake ako. Di ba? Kasi nararattle ako. Lalo na may mga sasakyan na malalaki, may mga sasakyan na mag-overtake sa'yo. At sa likod mo, may mga malalaking sasakyan. So, nararattle ako. So, alam nyo, this time, as in, wala, cool. Super cool. Like, naganahan ako mag-drive. Dahil din po, yung driver ko kasi, ay yung teacher ko, cool lang din siya, mabait. Like, sabi niya sa akin, before kami nag-drive kanina, sabi niya, Oliver, kapag feeling mo na hindi mo kaya mag-drive, feeling mo na nervous ka, feeling mo na, and everything na mga negative think mo, ang gagawin mo, pumara ka, pumunta ka sa right side, pumara ka, magpadaplin, magpagilid ka, tapos mag-blink, magpaano ka ng stoplight mo, magpaano ka para malaman ko na, baka si Oliver na nervous to, baka kailangan ng tulong, puntahan ko. Yun ang gagawin mo kasi puntahan kita. So, ganina, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang talaga kanina kagis. Like, as in, sabi ko sa kanya ba nga, uy, I like it ha. Nung dumating na kami dito sa Badlaaspe, nag-drive kami alam mo yung, di ko alam anong tawag doon sa Tagalog, yung parang stop ba na yung ilalagay sa gitna ng daan, kasi kunwari may aksidente, na para malaman ng tao na may aksidente, yung, pinapractice namin yung kanina kagay. Dito lang sa city. Sa city, doon pinapractice namin sa lugar na wala kayo. Sa lugar na kung saan tahimik, wala masyadong sasakyan, doon pinapractice din namin yung kagay. Tapos doon kami nag-practice. Tapos natatawa pa ako kanina kasi nung pagpunta namin doon, andun yung mga old students niya, yung teacher niya, yung student niya before ba. Tingnan din ako kagay paano ako mag-drive. Kasi andun man sila, naka-standby sila ba, nagtambay-tambay doon. Dito sabi pa niya, you are in good hands, di ba? You are in good hands. Sabi pa nung mga, kasi sa kanya ako, teacher ko yan dati. Sa kanya ako dati. Sabi niya, you are in good hands, magaling yan. Sabi niya, mabait yan, hindi ka maninervous. Tama talaga siya, hindi ako maninervous. Alam niyo ba kung saan ako naninervous ngayon? Sa bayan. Ang mahal-mahal kasi totoo talaga ang sabi nila na kapag kukuha ka ng driver's license sa Germany, mauubusan ka talaga na pera. Kailangan mo talaga mag-save ka muna before ka maggawa ng driver's license. Ako, nag-save ako before ako ng driver's license ka, guys. Totoo talaga ang mga story ng mga people in Germany. So, kanina, nung nag-drive ako, pumunta kami malapit sa post, kasi doon yung Tankstelle or gas station. So, nag-station ako doon. Sabi niya, ganito magpa-gas nito ha, ganito. Tinuruan niya ako kasi I have no idea. Kasi dito kasi, sa gas station, walang gas boy ba tawag nun? Gas girl? Self-service. So, ilagay lang dyan, ikaw na mag-gas sa sakyan mo, sa motor mo. Tinuturuan niya ako na, ganitong A10, A5, yan yung gas na para sa motor. Kasi yung ibang diesel, sa sasakyan yan, hindi yan sa motor. At saka paano magbayad, tinuruan niya ako. At pagpunta ko doon, nakita ko si Martina. Naalala niyo si Martina, di ba? Yung old colleague ko before na dito nagtatrabaho sa Berghaus 7 sa bahay. Sa hotel. Nakita ko siya, pero hindi niya ako nakita kasi nga naka-helmet ako, balot na balot. So ako yung nakita ng mga tao na makilala ko. Okay. Kita ko si Martina, yan man nung nag-ano sa akin dati na, bakit hindi, di ba, yung dati, yung story na, gusto niya na siya magtrabaho dito, ako paalisin dito, maghanap ako ng ibang trabaho, di ba, na kung naalala niyo yung story na yun, before. Yes, Dad Egberto, hello. Hello. What are you doing? I'm waiting for your license. No coffee. No soya sauce. Dauntan. No? Guys, he's waiting for my driver's... Auch die werden nicht grün, jetzt ist He's waiting for my driver's license daw. ja, auch die werden nicht grün, deine Zähne. Das ist keine Farbe. Das ist keine... Ja.
Sabi niya, green daw yun. Sabi niya, hindi ka pwede nito, Oliver, it's green kasi ngipin ko, di ba, nag-bleaching ako. Mamayang gagabi naman yun. First time ko mag-bleaching ha, baka sabihin niyo ba, nag-bleaching ka pala, Oliver, kaya maputi ang ano mo, ngipin. Hindi. First time ko nag-bleaching. Kaya pinagalitan ako ng mga parents ko, bakit ako nag-bleaching? Ikaw, nagsasayang ka lang ng pera. Nag-ano ka lang, nagpa-broke ka lang sa ano mo. Sa ngipin mo, kasi naka-ano yan. Sige lang, good. So kanina pag uwi ko, pauwi na kami sa ano sa school namin. Nung paglabas ko sa Lidl, ayan, paglabas nasa gitna na ako ng daan na yung totoong daan na talaga na marami masakyan. Doon talaga. Nakita ko si Dad Egbert. I saw Dad Egbert today. No? I saw you. At nakita niya ako. And what can you say about my driving? That you saw me today. What can you say about my outfit? For the license. My outfit. You said it's cool. It's cute. Alles perfekt. Alles perfect. Nakita niya ko kanina ka, guys. Sabi ko ba, nakita ko din siya kasi nga nakita ko yung ED bus. Nung nakita ko yung ED bus, tinignan ko ang plate number. Ah, sabi ko si Dad Egbert pala to. Tapos tinignan ko si Dad Egbert niya. So, and then, nung nasa school na kami, nung nasa school na kami kasi nakauwi na kami, sabi pa ng teacher, oh, perfect, Oli. Everything is perfect na anong ginawa mo today. It was good. Yun, sabi niya, tuloy-tuloy mo yan. Yun talaga dapat magagawin. Kung saan akong direction, kunwari mag-drive ako, hindi dapat magpagitna. Dapat dito lang ako sa gilid-gilid, sa right side talaga. Yung sa gilid lang, di ba may daan doon na, yung ano pa. Dito ka lang. Straight ka lang dyan. Huwag ka dito pagitna kasi may mga masakyan pa dyan na malaki. Tapos yung iba mag-overtake pa sa'yo. Gusto kailangan sa gilid ka lang kasi ano ka man, motor man sa'yo. Yun pala yan sabi sa akin. And then, sabi niya, okay siya, maganda siya, magaling. Next time ulit. So sabi ko sa kanya, pwede na ba ako mag-exam? Sabi kasi mga parents ko na kailangan ko daw, Oliver, kailangan mo na mag-exam. Tanungin mo yung teacher mo kung pwede ka na mag-exam kasi nga, mahalang bayad ka. So, alam mo every 90 minutes, ang alam yung every 90 minutes, every session, 141 euro ka guys. Uy, 141 euro, uy. Nagbayad na ako sa man, nakatatlo na ako, no, nakatatlo. So, binayaran ko 423 euro. So, mahal. Tapos exam pa, magbayad pa ka ng exam. So, next week na naman, mag-ano naman ulit ako, mag-driving naman ulit. So, another 141 euro naman yun. So, yung tatlong session, sininda sa akin yung invoice na dapat babayaran ko na. So, binayaran ko na siya kagad. So, ay, grabe. Sabi ko talaga, makapurdoy, makaano, pero worth it naman kapag makakuha ka na ng driver's license kasi pang forever mo na yan kapag careful ka lang sa daan, hindi ka mag-aksidente, hindi ka makabangga kasi kung palagi yan mayayari, kukunin ang driver's license mo dito, okay? At hindi ka makaano ng ibang tao ba? So, careful ka lang, mag-drive ka lang na kung yung feeling mo na wala kang masagaan, wala kang maapakan na tao. Ay. So ngayon, ubos na talaga. Pero sabi ko sa mga parents ko, Lord, ubos na ang savings ko. So ngayon pa, magbe-birthday pa yung kapatid ko sa LJ, si Maxine, nag-birthday niya today, nanghingi siya ng konti lang ba, kasi nga, kakain na sa labas, sa Kidapawan, lahat ng mga kapatid ko, pamangkin ko, sabi niya, mag-ano na siya ng konting gift. Sabi ko, hey, di ba binigyan ka na? Charot. So ako, ngayon ulit, so sabi niya, kunti lang daw. So sige, bigyan na kasi nga marami naman kami magkapatid ka kasi dalhin pa doon. Pero hindi na siya mamumblema sa pamasahe. Ang problema niya lang pag doon, yung magbayad ka ng pagkain. Kasi pamasahe, yung mga kapatid ko, may motor-motor naman sila. So pwede mag-motor-motor. Yung isa ko kapatid, may turtle ka, bao-bao. So kasya talaga. So ang babayaran na lang niya ay yung pagkain niya doon. Baka sila mag-buffet. Ay, hindi buffet. Yung, alam mo yung, parang yung nakamino siya. Sabi ko, sige na lang, bigyan ng konti. Sabi ko sa mga kapatid ko, ngayon na, wag mo na kayo masyadong maghingi ngayong mga buwan-buwan na to kasi yung driver's license ko, ubos na talaga ng pera. Yung ma-savings ko na konti-konti, ubos na, bayad na. Jesus. Tapos kanina, pumunta din kami, dami nung nangyari today. So dami kong sabihin sa inyo. So kanina, pumunta kami sa
May shop dito sa Wilhelmstrasse, yung sa gitna, sa harap ng ice, kung saan ka bili ng ice cream. May shop dyan ka guys na makabili ka ng mga bio na mga fruits. Talaga, pumunta kami, first time kami pumunta doon, kasi palagi naman nakikita, so sabi namin, support lokal tayo. Pagpunta namin doon, sabi ko, huwag na tayong bumalik dito. Bakit? Super mahal, double ang price. For example, yung strawberry, kasama ko sa ubi nito, bumili kami. Kunwari, yung strawberry guys, no? Yung price ng strawberry na isang box, sa kanila, nasa €5.99. And then, kapag bumili ka sa Lidl, nasa €2.99. O, di ba? Kalahat, naka-double din ang price. So, kapag si Dan Egbert ngayon, ay si Dan Ubi, bumili siya ng 2 box, so €12. Hindi niya sana siya bibili kasi ang mahal naman ito, Tapos, mura lang doon sa Lidl or sa ano. Ando naman kami, sabi ni Dan Ubi, sige nga, bili na lang ako para suportahan ang mga shop dito, sabi ni Dan Ubi. Bili na siya ng 2, so naka €12 siya. So, pumunta kami ng Lidl kasi bumili ka ng chicken. Makakita siya ng strawberry doon, tag €2.99, di ba? Sabi ko sa kanya, kapag sa market ka naman yung kilala kong Pina na nagbibenta, kapag 2 box, €7. Di ba? Saan ka pa? Sa market ka na. Sa yung kilala ko. Every Wednesday lang siya nagbibenta doon. Yung parents ko mahilig sa strawberry. Lagyan ng yogurt, wala na, ubos na yan. Binibigyan na Dad Egbert si Andy ng pagkain. Snacks for Andy. Oh. Oh. Thank you. Kasi po may kinuha siya na cable. Binigyan siya niya para kukunin yung nasa niya. Nasa kanyang mga bibig. So ngayon, tayo, hindi tayo magkape but mag-inom tayo ng gatas. So we're gonna get our yung serum sa liver. Ay, sabi ko talaga ito sa batang to ba. So, kuha tayo ng milk. Kasi po si Dad Egbert kanina, or si Dad Uwe pala, sorry. Bumili po siya ng strawberry cake. My favorite cake is apple cake, pero hindi na po siya available. Palaging naubusan ng apple cake dito kasi guys. Kasi mga tao dito, kasi alam nila na apple cake ang palaging kinakain. Kumakain na din sila ng apple cake. Ay, sabi ko talaga sa mga badlaspe, ha? Ay. So, kuha tayo ng milk. Tapos na po pala ako mag-lunch. So, ngayon, mag-coffee drinkin. But this time, milk lang siya. Kasi, hindi man tayo pwede mag-inom ng kape. Kasi po, nakaka-stain po siya sa ating ngipin. Alam niyo naman ang ngipin natin ngayon. It's very, very bleaching. No bashing. Kaya, milk lang talaga. Kaya, milk lang talaga ang ating inumin ba? Adi, Anset. Oh, das ist Anset. Oh, du bist so gut. Alles gut, alles gut. Alles gut. Guys, look po ang aming rhododendron. Wow, excited na talaga ako nito guys. Mag-countdown po tayo nito soon, okay? Kapag okay na siya, mag-countdown tayo kung ilang days po ito talaga. So, ngayon first day siya. Ito, like here. Oh, di ba? Sumisibo na siya konti doon din, Oh, di ba? Mag-countdown po tayo nito kung... Uy, may nag-ihi pala dyan, oy! May nag-ihi dyan ba? Lalalala. So, mag-countdown tayo yan, guys. So, day 1. So, tomorrow is day 2. Malamang. Bakit ba? So, punta tayo sa mga halaman ng ating mga parents. Para meron tayo i-content. Hindi ko na alam kung anong iba-vlog natin. So, let's gonna explore the world. Hoy, wala, naubos na yung dito ka guys. So, nawala na siya, no? Tingnan nyo, tagak na siya. Ito na naiwan kasi ito yung, ito. Ito din. Pero may bago naman tayo, may naman tayo nito, ito, Bago naman siya. At yung isa, bagong sibol. Pangit siya guys. So, kasi kapag isang bulaklak, isa lang siya. Like, wala nang second attempt. Wala ba mga bagong stem dito para dadami? Ano siya? First attempt. Ang ating dito, tulips. Wow. Uy, namukadkad na po dito ka, guys. Ay, tingnan nyo,
Tingnan nyo ha. Itong rhododendron. Meron kasi kaming rhododendron din dito. Diba? Meron kami doon na side. Meron color, ano siya, light pink. Dito naman is dark pink. So, let's gonna show you. Siya. O, diba? Nag-ano na siya? O, diba? Nag-bloom na siya. At doon din, nakita nyo ba doon? Oo, yan o. Nag-bloom na siya doon na side. At meron kami bulaklak nito guys. I don't know what's the name of this, but please comment down below if you know this. If you know this, then thank you. This one guys, ito. Ay! Akala ko meron ano. May ano lang pala dito. Akala ko ano na. Ito guys, oh. Magbubulong na naman to. Ito. Wow, ang ganda talaga kapag summer guys, no? Kasi dami mong makita. Mga iba't ibang uri ng bulaklak. Ito, oh. Yan, oh. Di ba? Red na red talaga siya. And I like it. Mas nauna siya dito palang mag-bloom guys kasi po dito siya makabantang sa init. I mean, dito talaga tirik ang init ba? Diretso siya dito. And then kapag hapon naman, dito pa rin kasi dito siya nasa center kasi siya. Unlike doon na sa hapon lang siya mainitan. Sa hapon kapag mainit sa hapon. Kanina, di ba, bumili kami ng pumunta kami sa city, bumili kami ng, look here, look what I bought. 6 na cherry tomato. Yung sweet potato guys, yung maliliit na pang kainin lang siya na kasi ang tamis-tamis. So bumili kami kasi po, 'di ba, sabi ko sa inyo, mag-garden tayo dun sa ating Givex house or sa ating greenhouse. So bumili na kami nito kasi sabi ko sa kay Dad Uwe, kasi kami dalawa bumili nito kanina. Sabi ko, bili na tayo kasi nakita na tayo. And then, gusto ko sana 3 or 2 lang na tomato kasi ayoko na damihan ng tomato doon kasi po, magtanim pa ko doon ng salad. Sabi niya, damihan na natin. Ay, sige, ikaw man kasi magbayad, ikaw na lang. So, 6 po yan. And then, before ko siya itanim doon sa Givex house, sa greenhouse, kailangan ko yun lagyan ng bagong soil para may vitamins, para mas masarap ang tubo niya. Okay? Nagets ba ka, guys? I hope you get it. Ay. So, dito naman, wala, extra tayo sa labas kasi para meron tayong content. Ano ba meron dito? Look. Tubig. I know, right? Kasi kapag lakas ng ulan, dito kami kami ng tubig kapag malakas ang ulan. Kasi po, di ba, pag summer, maubos tong tubig na to. Kasi po, magdilig tayo din sa mga halaman. Kasi kapag during summertime talaga guys, like for example, na siya, very heat, nasa heat index na po talaga tayo. Itong siya, almost mamatay siya kasi po, uga or dry ang lupa. Kaya mamamatay siya, mag-yellow. Kaya diligan natin siya. Gagawin nito, oh. Kagais, pagdating ko dito, kagais, itong puno na to, I think that's pastenias. It's a nut. It's a coconut nut. It's a giant nut. Ay, charot. It's a nut, kagais, pero itong nut na to ay hindi siya makain, okay? Baka sabihin nyo, bala, may nut pala kay John Oliver. Hindi po siya makain na nut, kasi meron siyang ganito din, kamukha niya yung niya, makakain niya. But that one is not, okay? Don't eat it because if you eat it, then you'll go to hospital. So, ayan, green na green. Laki na siya, guys, no? Dati, super liit lang yan dito yung pagdating ko. Ngayon, malaki na. Oo. Buti lang, meron siyang puno dyan para at least makaharang man lang siya dito, di ba? Kasi ito, siya, sound. So, sa bakod niyan, over the bakod, makita ang daan, makita kami. So, mabuti lang, meron siya dyan para kapag mainit na din talaga, at least meron kami dito. Manuan kami dito ba, masyaduhan kami. Ay, masyaduhan. At dami na ating gagawin guys, ma-explore tayo dito, okay? Ito nito kasi ititrim natin to para maganda tingnan, ititrim natin yan. But not this one, kasi kailangan maglinis tayo dito. At least, bigyan ko siya ng 1 day, kapag day off ko, bigyan ko siya ng 1 day na mag-trim ako dito. Linisan ako dito. 1 day yan ha. And then no social media. Kasi pag mag-social media ako, hindi ako nito, hindi ko magawa to. So, kailangan trim without hesitation. Hesitation. Trim without hesitation pala. So, ngayon po kasi alas 6 na po ng gabi. So, I need to go to the mountain kasi dalhin natin si Andy. Ilakad-lakad natin. And I think it's the right time then na dalhin ko rin po kayo sa mountain para mag-vlog tayo doon. Okay? Okay, well, bitbitin ko si Andy. So, guys, andito na po tayo sa bundok kung saan natin nilalakad si Andy. Mas maganda kung kasama lang kita, tabi kita. Kasi pag mauna-una siya, magtakbo kasi siya guys. Gusto ko naman siya na nauna guys kasi pumabisi siya. So, ngayon kasi nag-vlog tayo, so
Dapat nasa ano ka lang, tabi kita, okay? So, wow! Ang green, no? Tingnan nyo. Kaya kapag green ang paligid, mas maganda po panoorin. Yung city ka, guys. Oh. Diretso lang. Oh, wow. Look at the green, green grass of home. Tagal man jud ka. Sa adi kagis, mutakbo talaga siya kagis eh. Oh, tira niya oh. Oh, gusto niya talaga magtakbo oh. It's very strong ha. Magpaano na tayo kagis, gilid tayo kasi may masakyan kasi din dito lakad-lakad noon, mag-drive minsan. Pero rare lang. Hindi palagi may sasakyan dito, pero meron talagang sasakyan dito magdaan. Kaya dito na sa gilid kasi may mga iba kasing mga driver, mga reckless. So, kailangan nasa ano na tayo, nasa safe road. Safe side. Every time I like it. So ito yung pinupunta namin, nilalakad namin everyday. 2 times a day po iyan. Everyday kapag almost, minsan lang talaga na hindi kami makalakad na, pero minsan lang yun. Pero mas palagi talaga lakad-lakad kami. Oo. Ano na kapag ganitong weather? Ganda na ilakad dito eh. Super. Kasi tingnan nyo, ito makakita saan ka hindi magandang maglakad-lakad? Sabi nila guys, mas maganda, mas maka-burn down ng fat ang maglakad unlike sa mag-jogging. Correct me if I'm wrong. Tingnan nyo, may mga ganito oh. Mga fern. Edible fern ba to guys? To. Edible ba to? Yung makakain, yung pako? To. Pako ba to? Parang hindi, no? Dati hindi siya nakakain. Uy. Nangyari sa'yo? Hala, sige. Linisan mo na lang yan. Edible ba to guys? Look here. Oh. Andi. So, dito na po tayo sa other side. Pauwi na po tayo ng bahay. Pero dito tayo dadaan sa bundok na to. Para makita nyo talaga ang kagubatan later. Paborito po to ni Ate Laila. Dito na sa paborito ni Ate Laila later. May Oliver, ganda talaga ng view dyan, Oliver ba? Sige na, Oliver. Mag-picture ka dyan, Oliver. Sabi ni Ate Laila. So, punta muna tayo dyan sa top. Saan di oh? Ang ganda ng lakad natin ding na. Very, very beautiful. Dito ding ba? Basta. Wait lang. Stop mo na dyan. Stop. Andy, stop ha. Stop mo na. Oh, nag-stop din siya, no? Stop mo na. Upo muna tayo dito. Upo muna tayo. Andy, stop. Come here. Andy. Upo muna tayo dito. Come here. Yeah. Ito na tayo. Dati yung nag-vlog ako dito, nag-snow yon. Ang lakas ng snow, puti ang paligid. Tapos, nag-vlog ako nung spring siya, nung magsa-start pala magsibol. Ngayon, tingnan nyo, di ba? Clean and green. Oh, iba against the light ba? Clean and green ka guys, look here. Look everywhere. Tingnan mo po yung sky. Di ba? Oh. May sakyan oh. The car is running. The car is running. Sino ang nag-run? Yung car. So, wow. Tingnan nyo, ang ganda. Makabaybayan. Tapos napaligiran na siya ng mga puno na nag-green-green. Ang leaves. Wala na. Yan lang po. Gusto ko lang papakita sa inyo yun guys. Ngayon, tuloy na kami. Hindi pa uwi na kami ng bahay. So,
Well, kanina ba? Kanina po pala, sabi ko pala sa teacher ko sa akin driving na, "Teacher, pwede na ba ako mag-exam?" Kasi po, mahal kasi, di ba? Sabi niya, may isa pa daw ang session. Yun na yung, after doon, sabi niya, kung makita daw ng teacher na, okay na to si Oliver, pwede na siya mag-exam. So, sabihan niya lang daw ako. Pero gusto ko na mag-exam kasi po, sabi pa, Dad Ovi ba, pag exam na Oliver, okay lang kung hindi mo ipasa or maipasa mo. Sabi niya, kung di mo ipasa, di mag-take ulit. Kasi daw, same lang daw ng bayad yung exam at saka yung lesson. Silang bayad. So sabi niya, at least sa exam, you know kung saan ka nakagamali, kung saan ka dapat mag-careful next time. Kasi sabihin man niya ng examiner, at least ma-aware ako kapag mag-exam din ako, at least mag-aware ako kung saan daw dadaan. Sabi niya, itry mo mag-exam na. Tapos tinanong ko yung teacher ko, sabi niya, hindi pa daw, may isa pa daw session, so next week. Okay? Sabi ko, okay lang din. So, sinabi ko ni Ubi kanina, sinabihan ko siya, disappointed. Siya, sayang. Sige lang, pero sige lang pa rin. Walang magawa, kundi sige lang. Hi ka guys, so ngayon ulit ay mag-bleaching tayo. Kasi po, pag gabi na po dito, bleaching time. Bleaching time po kapag gabi. So, let's get put it there. So, ito po yata yung nasa ibabaw. Tingnan natin, let's size it. Ay, mali. Tama, ito nga. So, nasa ref to kanina, di ba? So, kinuha ko na siya. So, while doing tayo dito ka, guys, alam nyo ba kahapon ka, guys, mga parents ko super na-stress sila. Bakit? Di ba, meron kaming tennis hall, o yung tennis hall dito sa Badlaspe. Ngayon ka, guys, may nagsira. Sinira yung door na glass. Kasi marami kasing door yun. So, may door na, yung sa main door talaga din doon ka, guys, ay metal. Hindi ka basa-basa masira mo yun kasi metal po iyon. So, kapag sinabing metal, okay? So, lock po talaga siya ka, guys. Naka-lock yun. And, hindi siya basa-basa masira. And then, yung ibang door, mayroong maliliit na door, yun ang glass yun ka, guys. So, ang nangyari, yun ang sinira ng mga tao. Hindi namin alam kung sinong nagsira. Kaya po, ang nangyari, hindi rin nalaman ng mga parents ko na nasira yun. Hindi na nalaman. Wait lang, ilagay mo natin to. Nalaman na, kasi diba, meron kaming booker. Yung siya yung magbibinta sa online or sino bang ibintahan niya na kapag may gustong bibili ng tinasali kasi binibenta na kasi yung kagas for sale na po namin yun. Tapos may booker. Tapos ang booker kasi broker kasi kapag meron siya binibenta, for example, siya yung naka-assign na ibenta niya yung, for example, bahay or yung tennis hall, dapat almost every day pinupuntahan niya ng guys, chine-check niya kung baka may nasira sa labas, chine-check niya, tinitingnan niya talaga guys, yun ang trabaho din nila, hindi lang agad magbenta-benta. Meron silang rule na i-check nila. Tapos yung pagpunta ng broker doon, sabi pa niya, hala, nasira daw yung door. So agad, tinawagan niya si Dad Uwe, si Dad Egbert, na-stress ang dalawa. Super stress. Ang dalawa ka guys, so ang nangyari, tumawag si Dad Obi ng pulis. Kasi di namin alam, walang CCTV doon. Di namin alam kung sino nagsira doon ka guys. So, tumawag ng pulis kasi po para malaman kung sino ang nakasira. At saka i-check ba. Di ba kapag may nagsira noon. Kasi nakita talaga ang picture ka guys. Pakita ko sa iyo ang picture ha dito. Iyon. Yan yung sirang-sira. Yung glass talaga, pinukpok yan. Para may magpasok doon. Tingnan na kung ano nasa loob. So, anong nangyari? Nung nasira na po yung, tinawagan ng mga pulis kasi po parang pulis i-check nila. Di ba yung may nasira doon, for example, yung baka may bakal, yung doon, may DNA yan, di ba? Kasi yung
prints niya. So, pwede yung ma-check kung sino nagsira doon kagay. So, yun ang check ng mga pulis. Punta naman pulis doon, check yun, ano yung DNA para malaman kung sinong nang sumira noon kagay. Kasi bakit sisira? It's a private, di ba? So, ngayon, tinawagan ng mga parents ko yung insurance namin. Na insurance kasi kami, for example, may nakasira, may nasira. Tawagan. Ang insurance, hindi nila yun babayaran, yung tennis hole. Bakit hindi daw, guys? Kasi yung tennis hole daw namin ay malaki. May babayaran ang insurance na yung particular na size lang, for example, sa bahay, ilang size lang ba siya, yun, makover yun sa insurance. For this time kasi, ang tennis hole ng mga parents ko malaki, malawak. So, hindi po siya masama sa insurance. So, anong nangyari ka, guys? Para masirado yung door, mga parents ko bumili ng bago ng glass, yung glass nga, yung makapal talaga at saka hinarangan pa nila ng bakal. For example, glass, hinarangan pa ng bakal. Oo. So, sabi ng parents ko, ayan, gastos na naman, Oliver. Sabi niya, mga tao na to, no, walang nagawa sa sarili, kundi na bagay na mga hindi sa kanila. Sinisira lang mga bagay na hindi naman sa kanila. Kaya ang nangyari, ang may-ari, ang magbayad. Mga parents ko magbayad. Sabi ng parents ko, ano bang nangyari sa mundo? Na kami nung kabataan namin, hindi naman kami ganito. Hindi naman kami ng mga tao. Hindi kami nagpa-arigyado ng mga tao sa ngayon. Ginaganon kami. Pero tapos sabi pa ni Dad Egbert, alam mo, mabuti na lang na wala na yung sasakyan dyan. Kasi di ba yung masakyan doon, yung iba na binibenta, yun talaga ang inaalala ni Egbert dati. Sabi ni Dad Egbert, palagi ko naalala ka, Oliver, kasi nga baka may mangyari dyan ba, may magnakaw dyan. Like for example, ngayon, sinira nila yun kasi titignan ang loob, kung anong dapat nakawin. Ganun yun. Di ba? Ma-curiosity mga tao ba? Baka may nakawin dyan. Sabi niya na napanatag daw siya kasi nga ang nasa loob daw ng tennis hall ay wala nang worth it. Like for example, may mga upuan doon. Okay lang kung nakawin nila kasi itatapon naman yun namin. At ano-ano pa. Mabuti na at yung sakyan ay naibinta na daw yun guys. Kasi kung hindi pa inibinta, baka yun ang nanakaw, nakuha na yun nila guys. So, thankful daw siya at naibinta na yun. Pero sabi niya, hindi talaga ako panatag dati nung andyan pa yung sasakyan. Palagi ako nag-worry niyan. Sabi pa niya. So ngayon, sabi ni Daddy Oliver, sabi mo daw sa YouTube kung baka may nakakita, i-post mo sa Instagram, sa Facebook, baka may nakakita nito, kung sino nagbato, sino nagsira, para malaman natin. Sabi ko, ay, sabi ng mga parents ko, wala na talagang magawa ang ibang tao. Sabi niya, yung mga ganyang tao kasi Oliver, hindi yan busy sa life. Palagi yan, nasa bahay lang sila, bored na yan sila kasi walang trabaho. At yung madalas, yung naghihintay ng tulong sa government. Kasi yung tulong sa government, hindi pa kasya sa kanila. So, yung gagawin nila, magnakaw at saka ibenta. Di ba sabi ko sa inyo dati, yung dito na sa amin ha, may gusto nga magnakaw dito sa amin, di ba dati? Kaya yung mga parents ko ngayon, careful na talaga mag-iwan ng mga mamahaling gamit yan sa labas or everything. Careful na sila kasi ayun na lang mangyayari yung Kasi nga, sabi nila, mas maganda na i-prevent na natin, magsisa sa bandang huli. Diba? So guys, mag-end na po tayo ng vlog. Thank you for always watching and stay safe. This has been Oliver Kagas Gamiker and then, cheers!